masakit po ang mawala ng nanay, lalo na kung ang pagkawala nito ay bigla at dahil pa sa isang trahedya. Paano nga ba nalampasan ito ni Attorney Virginia? Panoorin po natin ang kanyang kwento. Sa bawat tahanan, may isang ilaw na nagbibigay liwanag at init sa pamilya. Ang ina. Siya ang gabay, ang sandigan at ang unang guro ng ating mga pangarap. Para kay Attorney Virginia, hindi lang ina ang kanyang nanay, kundi matalik na kaibigan, kakampi sa lahat ng laban, at kasama sa bawat tagumpay at kabiguan. Bilang nag-iisang anak na babae, and you only have a mother pagka gusto mong kumaan ang pakiramdam mo. Sa nanay ko is the best nanay. Kahit hindi hindi masyadong mataas ang pinag-aralan niya as compared doon sa aming mga anak niya. Tinaguyo niya kasi kami kahit nahirap ang buhay. Hindi naman nag-complain. Papasalamat ako na siya ang naging nanay ko. Dahil siguro, kung hindi siya ang nanay ko, I will not be the person that I am today. Yung guidance niya yun eh. Ngunit dumating ang araw na ang ilaw ng kanilang tahanan ay tuluyang lumisan. Isang pagkawala na nag-iwan ng malaking puwang sa kanyang puso at buhay. Taong 2013, ang kanyang nanay ay napasama sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na kumitil ng buhay ng nasa 6,000 individual. When I learned na magbagyo na nun, punta ako dun sa kanya. Kasi hindi pala siya nag-evacuate doon sa evacuation center. Yung bahay kasi namin is malapit lang sa dagat. Dahil malakas na ang bagyo, hindi ko na siya mapunta sa bahay. Nandun lang ako sa labas. Dahil malakas na ang wind at saka may tubig na. Yung nanay ko at saka ang father ko parang naghiwalay din. Napaghiwalay sila nung dagat at saka wind. And then parang hindi ko na siya nakita. We found my mother nung pagkatapos lang nung nag-subside ng baha. Nandun lang siya sa malapit sa amin. Buti naman. Yun na lang ang pinapagpasalamat namin dahil hindi siya katulad ng iba na hindi na nakita dahil na-drifted dun sa malayo. Masakit sa loob ko kasi meron siyang mga sugat eh. Meron siyang mga sugat, mga fresh na sugat eh. Kasi nakita namin yan right after that onslaught nung mga siguro mga about an hour kasi biglan lang nag-subside yung tubig na yun. Sa kabila ng sakit, natutunan niyang bumangon. Sa tulong ng pamilya, mga kaibigan, at pananampalataya. Unti-unti niyang natanggap ang pagkawala ng kanyang ina at natutunang mabuhay nang nananatili ang alaala ng kanyang ina sa kanyang puso. Para sa mga may pagkakataong makasama pa ang kanilang ina o magulang, ang kanyang mensahe ay simple ngunit may kurot sa puso. Sa mga anak, bigyan niyo ng panahon ang mga magulang ninyo. Spend more time with them. Kasi minsan lang tayo magkakaroon ng nanay at tatay. Sa nanay natin kasi, dapat bigyan, nandyan tayo para sa kanila. Pakita natin, mahal natin sila. Ang ina, ilaw ng tahanan, puso ng pamilya. Sa kanyang pagkawala, mananatili ang kanyang liwanag sa mga alaala at pagmamahal na iniwan niya.